ito rin, huwag kayong ma-discourage kung gagamit kayo ng AI sa hackathons. I think, okay naman sa nila, ina-allow naman nila yan kasi you gotta ship fast sa hackathons. Yeah. Our title for this episode is From Idea to Deployment. Niche is the winning formula. So, my name is Justin Lozano, and I'm here with my team, Jan Richie Campo, Lance Josh Corpus, and Matthew Angelo Balalay. And today, we are the champions of the recent AWS Innovator Cup 2025, and we're here to talk about, and also to break down the winning solution and how we combined AWS and Agora to solve the problem. So we'll discuss the pressure of the hackathon and the architecture of our win. Yeah, so first question. So did we have this idea before the hackathon, or did we brainstorm it out on the spot? To be honest, it's actually a shower thought, and very coincidental lang siya kasi, ang naisip ko noon, habang nanonood ako ng hackathons, like, may nakita akong Indian developers, like, gamit niya yung camera, utilize niya yung camera, ginagamit niya yung kamay niya to control anything from his system, So, napaisip ako, like, what if this hackathon, wag lang tayo basta mag-crude or something transaction type of app, So, naisip namin, what if i-utilize namin yung camera itself. So, dito pumasok yung Memoria. And then, by the way, nag-isip muna kami ng magandang niche, which is, syempre, ang tingin namin is yung winning niche is, di ba, syempre, healthcare, yan. Magandang topic talaga tuwing hackathons. Yes. And ito pa, one thing more, like, hindi lang basta, software side of hackathons, try namin maging different from the other contestants, which we, simulated an AR, augmented reality. Yes. Using our camera, so mix of software or hardware, something like that. And yun, dito pumasok si Memoria, yung project title namin sa hackathons na to. So si Memoria, for dementia patients, let's say you have the laptop. From laptop's camera, ay yung meta-glass, like simulated AR. Meta-display and glasses. Then yung screen itself is the dementia's POV, So, let's say may dumaan sa'yo na tao, marirecognize ng system mo yon na, di ba, na eto, si JR to, kamag-anak ko to, kasambahay ko to, something ganon. So, sobrang useful siya for me, for the dementia patients. Maganda siyang idea, to be honest. And actually, any thoughts about, So, pinaka-idea kasi before joining the hackathon, since yung hackathon na yun was only our second hackathon as a team, and yung first experience namin was parang a month before. So ayun, kakagaling lang namin sa talo, and nag-deep dive talaga kami sa parang winning formula, and yung pinaka prominent figures kasi sa hackathon in the Philippines si Sir Bralim. I think nag-guest din siya dito dati. And yung pinaka-suggestion niya was to think outside the box, and yun, one of, I think also tips din, I'm not sure if sa kanya galing or sa other team members niya, was to incorporate IoT or other technologies, emerging technologies as possible. So, syempre, medyo clickbaity siya na buzzword, pero ayun nga, magandang naging strategy siya from our point of view, since yung una naming loss was purely software na website yung na-develop namin. So, medyo hindi kami proud dun, since out of touch kami sa theme ng last hackathon namin. Tsaka this idea was only initial, like tawag dito, habang naglalakad kami papunta sa venue, like pinag-iisipan muna namin kung anong idea. Pero once na the introduction of the hackathon was said, and then binigay na yung topic, biglang kumonek yung topic sa initial topic din namin. Like, nagtingin lang kami lahat, like, ito yung pwede nating i-produce for this hackathon. Sumakto yun.
Yun, sumakto yun nung inisip namin yung mga topic na idea. Madaming idea tayong naisip. May healthcare, may finance, and marketing such. Yun, yung memorya na sinasabi ni Lance is sumakto talaga sa mga sponsors, sa services na gagamitin natin. So actually kasi nung inintroduce na ng Agora yung services and then sila yung main theme talaga. So introduce nila ganito, kailangan gamitin yung AI companion, something ganon, kailangan yung live streaming platform. And then yun, nag-click talaga na like sabi ko sobrang coincidental na ito, sobrang sakto kasi need talaga ng camera, you know. Sa Agora need yung live streaming, yung AI companion, something like that. And then nung yung initial plan is yung memorya. Sabi ko, saktong-sakto talaga na camera to. Sabi ko, destined talaga to. Yeah. Hindi namin kailangan to ipatalo. And then, yun, we really work hard for it naman. Yeah. Siguro, para mas magka-idea yung mga nakikinig is, describe mo muna kung ano yung Agora tapos yung services nila. So basically, si Agora, siguro mas ma-explain to ng mga Agora ambassadors mamaya. Ang alam lang namin is gamitin yung services nila, like yung AI companion. Yan yung pinaka-updated nila na Yeah, yung time na yan, yes. Yung updated na is yung AI companion. So basically, yung AI companion nila, para siyang template, something like that, na papasukan mo ng mga voice, you know, external entities, and as well as the cartoons or yung characters na gagamitin mo. So I think, pwede mo gamitin sa voice yung Elven Loves, something yun. And then sa cartoons is yung Akul, yan. Yeah. Actually, you know, failed namin nagawa yung, basically parang dinaya lang namin siya eh. Hindi naman sa dinaya, like, you know, parang Wizard of Oz yung yung technique. Like, syempre, nag-fail kami doon. Ginawa namin hard-coded yung feature na yon. So, meron nga dyan, tinanong ako nung judge labang nag-explain kami, diba, sabi ko, sa AI. Hello, how are you? How's life so far? And then nagsitawanan yung audience kasi bakit ko tatanungin yung AI na how's life so far. So hindi nila alam, scripted lang lahat yun. Like may pre-built kaming script doon na syempre sasagot sa script ko. And then meron isang judge dito sabi, like, magtanong ka ng ibang ganto, ganyan. Hindi ko siya pinansin kasi alam ko mahuhuli kami, mabubukin kami neto. Nag-go with the flow ako habang maingay, hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa makalimutan na lang niya. And then ayun, nakasurvive kami doon, nakatakas kami. Pero I think one thing na magandang gawin sa hackathons is if sobrang delicate nung features na yon and you think na baka mag-fail or whatsoever, maganda siyang i-hard code na lang. At least mapakita niyo yung overview ng project nyo kaysa ma-break yun, like, you know, masira on the spot. So, mas maganda talaga na i-hard code nyo na lang kung hindi kaya. At least alam nila yung buong idea ng hackathons nyo, project nyo. Tsaka hindi lang AI yung natin dun, di ba? Na feature from Agora. Alam ko yung isa pa is yung video feature. Yung like, we have another feature feed, na yung live feed from the caretaker to the patient na may kita ng caretaker kung ano yung may kita ng patient. So, from that, we have used the feature of Agora. Yung two-way yun, yung parang video call. Maganda rin siya gamitin. Like, kahit local host lang, kung parehas kayo mayroong services ng laptop to laptop, pwede siya mag-connect. So, kudos to Agora. You know, ang ganda ng services nila. Actually, maganda nga yung service and technology nila. Siguro nahirapan lang tayo na magamit yung nabigay nila or na-provide nilang API keys sa atin. Yeah, kasi lahat tayo buong I think 28 teams is may access doon. So, medyo nahirapan lang ata sa pag-service sa lahat ng 28 teams sa lahat ng API keys. Pero yun, ang alam ko, gumana naman siya sa una nating testing, no? Pero nung malapit na talaga mag-present, nag-decide tayo na wag na i-take yung chance na hindi siya gumana. Hardcode na lang. I-hardcode na lang para sure. Talaga siya, Ang dami nating improvisation nun. Yeah, so isa pa dito na wala sa agenda natin today is mas maganda siguro if introduce niyo yung sarili niyo and kung ano yung naging role nyo sa team natin. By the way nga pala. So, my name is Lance Josh M. Corpus. I'm an IT student from the University of Makati. So, I'm the lead programmer of our group and as well as... Hello, I'm John Richie A. Campo, IT student from University of Makati. Ako yung AI implementation sa Agora, specialist. Yeah. Hello, I am Matthew Angelo T. Balanlay. I am also an IT student from the University of Makati. I was the designer and also the
the one who architected the implementations, the how the system will work for our system. Yeah, so my name is Justin Lozano. So, yung role ko sa team namin is project manager and team leader. Parang na-excite Yes. parang nahuli yung introduction. Oo nga, na-excited. So, Proceed tayo. yeah. So the architecture, how exactly are you using Agora? So I think nabigyan ko naman na kayo ng Idea. idea kung paano namin siya ginamit. And aside from Agora, we utilize of course si Gemini. Yan, Yeah. napakagandang AI integrate yan. Sige, ikaw na mag-explain doon. Yeah. So para every hackathon no, parang integral part yung Gemini sa Kasi sobrang generous nila in terms of APIs, something, and ang dami nilang API na pwede, ang daming model sa API ng Gemini, Google Studio na pwede nyo magamit. Kasi ngayon nagdamot na sila. Sobrang binabahan nila from 60 to 20 and then yung mga models binawasan. Dineprecate nila yung ibang old models. So, pero magagamit nyo pa rin naman siya. Maganda siya gamitin. And then as well, we have the Face API, yan. Siya yung pang-recognize namin ng mukha nyo. Yan. Doon sa camera na yon para ma-recognize ng system na kapamilya mo to. Yan. So, suggestion ko din to, before you parang isa lang, hindi naman kailangan before you join, pero before ka na mag-start sa hackathon, na pinaka competition na talaga is to parang familiarize yourself with the technologies and APIs na gagamitin mo. So, kasi kami, since mahilig na talaga kami mag-product brainstorming, maiisip na kung viable ba yung product na to. Sinesearch na talaga namin kung anong mga APIs talaga yung pwedeng gamitin sa kailangan na technology nun. So, ginagamit namin kumari mga Map API, Face API. So, bago pa magsimula yung hackathon, na-research na namin kung available ba to, kung may bayad, ganun. So, madali na lang sa amin na i-implement yung yung mga API na yun sa product namin once mag-start na yung hackathon. Introducing Agora's conversational AI engine. Build and integrate your AI agent in minutes. Any model, any voice. Start building your voice AI agent for free today. Yeah, yung paggamit ng API is talaga like plug and play lang na someone has already did the work, tas i-connect mo lang yan sa system mo. So you can, yung efficiency niya, like mapapabilis yung workload mo and mas hindi ka na maghagol ng oras para gumawa ng sarili mong like yung feature na yun. Yeah, dapat kung ipopost man to sa Reels ng Kaka-Computer, dapat merong parang hackathon starter pack. So, kayo, ano yung hackathon starter pack ninyo? Matic laptop. Hindi, I mean yung technology. Tech stack. Okay, sige, ikaw muna. Sa akin, syempre yung Gemini API key. Yun, ang daming generous yung Gemini API key. Bakit yan gamit mo? AWS yung ba't tayo magamit yung AWS? Ay, Yung Bedrock. Bedrock. Pwede rin naman. Ginamit namin siya actually kaso di namin talaga alam paano. Yeah. Tapos, alam ko nag-failed yun nag-stick talaga kami sa Gemini. Since mas familiar tayo dun. Yeah. So, is yung IDE, like, saan ka familiar, like, yung Visual Studio Code. Agentic. Yan. Mhm. Ayun, Agentic. nagamit namin yun, Agentic, like, the use of anti-gravity. And then, we can also use the, yung newly introduced na Kuro from AWS. Kiro. Kiro pala yun. Kiro ng AWS. Ano yung Kuro? Ano yung Kuro? Ano pa ba? Nagpalit lang. Hindi. Okay. So, Okay ayun. na din, Ito rin. Huwag kayong ma-discourage kung gagamit kayo ng AI sa hackathons. I think, okay naman sa nila. Ina-allow naman nila yan kasi, you gotta ship fast sa hackathons. Yeah. And I think okay siya talaga gamitin. Like yung previous namin, sponsored pa nga nila yung mga agentic na pwede mo gamitin. Yeah. Services, something open. Yung API keys ng mga AI mo, pwede nyo gamitin. Like, sobrang useful talaga siya in terms of hackathons. Ayun, kaya maganda siya gamitin mga agentic ID na sinabi niya, si Kiro daw. Si Kuro. So, ano ba yung mga agentic na IDE para magka-idea yung iba? So, yung agentic ID na, na ina-exploit, inalaswag ko, gano'n, is, yung anti-gravity talaga. Kasi, Anti-gravity by ano to?
by Google. Yan. Yan. Since nung nirelease nila yon, sobrang generous nung rate limit nila. Like, explain ko muna ni Agentic. So, yung Agentic IDE is, ayan yung IDE mo na makakagawa ng mga files mo, mariread yung other files mo, makakapag-run ng terminals mo, lahat. As in, para mo siyang software engineer slave. Parang ganyan. Slave. Parang siyang AI slave Yeah, na so ikaw ano, yung no? project manager, ikaw yung nanguutos. You know. Pero syempre, behind that, kailangan alam mo yung nangyayari behind the ecosystem nung ginagawa mo infrastructure, something like that. Yeah, so parang meron kang junior dev. Oh. So parang kang Pinadaling vibe coding. Oo, may extra member kayo sa hackathon. So parang Yes, nandadaya. parang, Yeah. hindi naman nandadaya, bro. Ano lang, diskarte lang. Katulong lang. Hindi. Katulong. Besides sa coding, very helpful talaga yung mga mga AI. So tawag doon, besides sa Agentic na IDE, ginagamit din namin yung AI hindi lang sa sa pagde-develop pero pag sa ideation din. So kung kailangan namin ng ideas na kung may foundation na kami na kung ano na gusto namin gawin, ang ginagawa ng AI is tinutulungan kami to expound and to polish yung mga features na naisip namin kung viable ba siya or feasible. And also para sa akin, since sa team namin, ako kasi talaga yung nagpi-pitch every competition, ginagamit ko na din yung AI to parang find yung una, syempre, mga data na kailangan ko ma-present and ma-defend. So, maliban dun, ayun, tuturo din ng AI kung ano yung mga parang emotional na heartstring pulls na ayun, kagaya nung last product namin, yung dementia. So kumuha pa ako ng mga data about dementia patients na I think there's 54 million ata patients worldwide kada year. So yeah, yun yung very helpful na AI na ginagawa. So, di ka naman AI reliant yan. medyo AI reliant na ako. Hindi. Alam naman nila yung mga fundamentals niyan. Siyempre, we got kailangan natin i-normalize na yung paggamit ng AI, not in the bad way. Siyempre, para mapabilis yung workflow mo. Let's say na automation na lang, parang ganun. Para, yung 1 month mong trabaho, parang let's say 1 week na lang, di ba? Sobrang useful talaga siya. Yeah, more so sa mga hackathon since yun nga kailangan mo lang under 1 to 2 days, let's say, to develop then present. So from creating the product to creating the pitch deck, creating the idea and presenting it, lahat yun nasa life cycle nun is kasama na talaga namin yung AI. So, yung dyan, yung mga against sa AI dyan, andito na kami, Nag-range bait. Tapos yung, the next is yung paggamit natin ng frameworks like the use of yung front-end natin, Next.js, and then our back-end, which is a Python. So, yung pag fully utilize ng AI, ng Agentic is, dapat alam nyo rin yung gagamitin yung framework na hindi lang i-rely basta sa AI. Like, syempre, alam ipa-prompt nyo lang na gawa ka ng front-end, tas kung ano yung bibigay sa'yo, like yung React, which is the most common framework na ginagamit ngayon. Tas alam mo pala, di ka pa familiarized. So, it should be helpful na you should also know yung mga fundamentals. Yeah, yung fundamentals ng frameworks na yun. Yeah, yun nga. Next, next na ba? Hindi, before we go proceed, sa naman, since pinapahaba natin yung time natin dito since mabilis tayo masyado magsigot. So, isa ko pang paano, let's say, kayo yung Nick Fury ng mga hackathon. So, dapat team composition and team roles para magwagi sa hackathons. Kasi tayo, ang nangyari kasi dito, ako lang yung hindi coder sa amin. So, 3 silang full stack developers. Tapos ako lang yung non-coder. Ang nangyari since nagsasalita naman ako and may experience naman ako sa pagpipitch since nagpipitch ako sa mga investors sa startup ko. Is nangyari na lang is nag-fall na lang sa project manager and the pitcher at the end.
So kayo, ano yung pinaka-perfect team composition kung kayo yung gagawa ng hackathon team? Siyempre, Let's say 5 members, 5. Sino mo naman siguro itong team na to eh. Sa balance eh. Yeah. Kasi- So, bali may feature, may Uh-huh. isang lead developer, yung mag-oversee ng mga then may designer and back-end, then may AI specialist din. So, yun. Ito yung perfect team para sa akin. Hindi, sa akin Ano? sa akin, syempre kailangan ng lead, project manager, ayan. Kailangan ng magaling mag-pitch, ayan. Tapos lahat, lead developer na. Non-negotiable yun. Parang ganun nga nangyari sa atin. I think siguro naman hindi ka pupunta dito na like isa lang yung isa lang yung knowledge mo like tayo. Hindi naman siguro na focus ka lang sa back-end. So front-end, though maganda siya kasi sobrang focus mo, pero maganda rin na meron ka idea both end, back-end and front-end. Para alam mo yung pasikot-sikot from the other side, Hindi, I think ganun din nangyari sa atin. Since full stack developer lahat, ang nangyayari is kung natapos na natin na maaga yung design and kumari let's say yung front end, yung mga ibang developer is tutulong na lang sa kulang na or sa backlogs natin, di ba? So yun nga, magandang synergy siya. Pero sa idea nyo, mas maganda ba na may team kayo ng mga specialist or team kayo na jack of all trades lahat? So parang dito na medyo jack of all trades lahat. Tingin ko pipiliin nyo naman siyempre may specialist eh. Pero para sa akin, fan ako ng Mga siyempre, jack of all trades. fan ako ng maiba. Fan ako maging unique, Pipili kayo maging jack of all trades. Para wala lang. Hindi mo ba sa tingin mo hindi ba effective kung kunwari kinuha mo yung ginagawa nga nila Sir Bryle na may software engineer, may tawag din, may IT specialist, then may magaling I think may electrical engineer din yan. Maganda siya actually. Pagkada naman may mga specialist. So ang mag-wrap up na tayo. So are you planning to turn this project into a real startup or is it just for the portfolio? So sa Memoria, what happened since we're utilizing Meta glasses, mentor namin nag-reach out na din sa Meta to see if we can do something, pero for now ayun nga, naka-stuck pa rin siya, pero dalawang hackathon, so two-time hackathon winner na yung Memoria, no? Yeah, so if magkaka-opportunity tayo, why not? Yeah. Why not? Welcome naman. Standby lang kami dito. Yeah, for the startup, we could do it naman. Pero for now, since para sa amin medyo hindi rin viable for now yung yung technology for the Meta glasses. And hindi namin na-disclose yun sa hackathon na hindi nga viable siya for now. Since yung runtime lang talaga ng mga Meta glasses are under an hour, so hindi mo naman masusuot yun for a whole day, diba? Tapos may companion ka. So ayun nga, hindi pa siya viable. Pero madali lang naman na siguro mag-develop na in the future if yun nga may access sa mga resources, of course. Funding. And VCs. Pero I think that's it. Thanks to our sponsors, Agora, Tutorials Dojo, Young CTO, Amazon Web Services User Group Philippines, and Facebook subscribers. On to our next episode.